At sa puntong ito, makakausap naman natin si Homer Sakilayan. Siya po ang idineklara ng COMELEC na alkalde ng Imus, Cavite. Magandang umaga po, Mayor Sakilayan. Magandang umaga po, Miss Cara David at sa inyong mga tagapakinig. Alright sir, may nagbabarikada po ngayon doon sa Imus, Cavite dahil ayaw po kayong paupuin bilang mayor ng Imus, Cavite. Ano po ang masasabi ninyo dito? Ito ay isang napakalinaw na paglabag, defying a lawful order of the Supreme Court. At ako nga po yung nagtataka dyan kay Mayor Manny Maliksi dahil bakit niya hindi matanggap yung isang hatol ng ating kataas-taasang hukom na kung saan ako'y pinababalik na sa pwesto bilang alkalde as the duly elected mayor of Imus. So ang balak niyo po sir ngayon, mag-opisina kayo sa Imus, Cavite? Opo, sa matter of fact, nag-opisina ho ako sa isang lugar dito. Hindi naman kalayuan sa City Hall dahil nakita naman po natin kung gaano katensyonado ang munisipyo. So wala po kayong plano na magpunta sa City Hall ngayong araw? Hindi po ako pupunta sa City Hall. Hahayaan ko silang po sa loob na umalis doon kasi pag nagpunta ko baka magkaroon lang po ng tension. Alam naman po niya na ako talaga yung sinasabi ng Supreme Court na nanalo at narinig po yung naging pahayag niya. Hihintayin pa raw di umano yung motion for reconsideration na inihain nila sa Supreme Court. Ayan po, meron silang karapatan para maghain ng motion for reconsideration. Pero samantalang dinidinig yung motion na inihain nila, dapat sundin niya yung pinag-uutos ng korte na iupo muna ako habang dinidinig at nire-resolve yung motion for reconsideration na inihain nila. Ganon lang ho kasimple ang batas at yan po ang rule of law. Mayor Sakilayan, ang sinasabi po kasi nitong si Mayor Maliksi ay hindi daw nila nire-recognize yung order ng COMELEC dahil dapat daw manggaling mismo sa korte yung desisyon. Iyan po ay isang baluktot na katwiran. Dahil ang election protest dinirigman sa korte, sa lower court, ang may final judgment at may final decision ay Commission on Election dahil po ito'y electoral protest. At napatunayan po sa Commission on Election, inabot po kami ng 9 na buwan at kalahati doon sa pagdinig ng aming kaso. Napatunayan doon, ako talaga ang nanalo ng mahigit 8,000 boto noong eleksyon ng 2010. At katunayan po niyan, siya kasama po yung kanyang legal counsel ay iniimbestigahan ngayon ng Commission on Election on charges of electoral fraud. Baka hindi po niya alam yan at yun ay alam na alam po at alam na alam sa COMELEC. Iimbestigahan po sila on charges of electoral fraud. Okay. Mayor Sakilayan, nakausap niyo na po ba si dating Imus Mayor Manny Maliksi kaugnay dito? May napagkasunduan na po ba kayo? Wala po. Hindi ko nakakausap. Sa akin lang po, kung meron pang gahiblang kapiluan sa pag-iisip nila, dapat mag-gibuhi sila at sundin ang pinag-uutos ng Korte Suprema. Kanina para ho hindi mahamper. Nakita po ninyo, ngayon nakabarikada, ang police, all roads leading to the city hall are barricaded. Ang mga tao nagbibigil, wala namang official transactions doon sa munisipyo, sa City Hall. Dapat po, on his own decision, dapat i-disperse niya yung mga tao para yung flow ng transactions sa City Hall ay maging normal kahit na walang malayo ako at hindi ako nagpa-function at City Mayor. Malayo man ako. Pwede naman po mag-function ang City Hall. Ngayon, nakabarikada. All employees forbidden to, as a matter of fact, nagpatawag po ako ng meeting 9 o'clock this morning. Yun nga po, sir. Essential department heads. Inilak po yung pinto, hindi mo makalabas yung mga department heads. So, ibig sabihin po, sir, hindi po, paano po yung trabaho ngayon sa munisipyo? May mga transaction po ba na nagaganap dyan sa loob or talagang sarado lahat ngayon? Ngayon ko, wala akong informasyon. Pero as far as I know, sarado po yung munisipyo at hindi lang ho yung transaction, yung intention po, intention.
You can just imagine all roads leading to the City Hall are barricaded and manned by policemen. Para may martial law dito sa amin ngayon At malapit na po, sir, ang kampanya, hindi po ba? So Opo. in a way, kung uupo man kayo na mayor, sandaling panahon na lang po ito, sir. Sa akin po, walang problema sa akin po. Sandali man, kung kahit isang araw na lang natin. Ang pinagpaglaban ko po rito yung hustisya. Hustisyang ipinagkahit sa akin ng mahigit na 1 taon, 2 buwan. At saka ito ko vindication na rin ho para sa akin. Lumabas yung tunay na katotohanan sa patunayan ng Commission on Election, ng Supreme Court, kung sino talaga yung nagsisinungaling at sino yung nagsasabi ng totoo. At sa pagkakataon po ito, ayon sa Korte Suprema, ayon sa Commission on Election, ako ho yung tama, ako yung nagsasabi ng totoo. Ano pong mensahe ninyo kay dating Imus Mayor Manny Maliksi? Gaya nga ho nang nasabi ko, kung sino man po yung mga nagdidikta sa kanya na huwag kang bumaba sa pwesto, sana naman po kung may natitira pa kahit kahiblang katinuan sa kanilang mga isipan. Pag-isipan po nila na ang nakasalali dito kinabukasan at karangalan ay yan ng aming lungsod. Ay yan ang aming lungsod, ay yan ang aming mga babayan. Dapat po, bilang isang maginong Imusenyo, bilang isang maginong Pilipino, be humble in victory and be gracious in defeat. Maraming salamat. Maraming salamat po, Imus Mayor Homer Sakilayan.